Tapit alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Lipin na po natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Magtatatag ng Independent Commission na tututok sa mga anomalya umano sa flood control projects. Ipinag-utos na ni Pangulong Marcos. Balitang Bayan. Dating DOTR Secretary Dizon nanumpa na bilang bagong DPWH Secretary, mga kontratistang nang isnab ng Senate hearing, ipaaresto na. Balitang Bayan. Ang ulang naranasan noong Sabado sa ilang lugar sa Metro Manila mas malakas pa sa ibinuhos ng Bagyong Ondoy ayon sa Pag-asa. Balitang Bayan. Uwe naman ang oil price hike ngayong Setyembre, nakaumang na naman bukas. Balitang Bayan. Palitan naman sa ibayong dagat matapos ang madugong demonstrasyon. Hirit na mga rallyista pinagbigyan na ng Indonesia. Balitang Bayan. Namalitang papalakasan, dating NBA star Jeremy Lin nagretiro na sa professional basketball. Balitang Bayan. At sa showbiz, Barbie Forteza ipinakilala na sa nanay ni Jameson Blake. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Isa pong maulang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Lunes po, Primero sa buwan ng Setyembre taong 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng ipilang may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras po na 5 sandali makalipas ang alas 12 ng madulas na tanghali, bago tayo magtungo sa mga naglalakihan po mga balita ngayong pong araw na ito ng Lunes, alamin po muna natin ang weather update hatid yan ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na pong latest sa lagay ng panahon tungkol po sa LPA na binabantay ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan sa layong 670 kilometers east-northeast po ng Virac, Catanduanes. Itong LPA na to, kitang-kita naman kulay dilaw po yung bilog. Ibig sabihin, low chance, mababa po ang chance na mabuo ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. Pero bukod dyan, meron din po nga habagat o southwest monsoon na nakakaapekto ngayon sa western sections po ng Central at Southern Luzon, Visayas, pati na rin sa northern section po ng Mindanao. Bukod dyan, meron ding weather advisory na dulot po ng southwest monsoon at ng LPA. Maaari pong ulanin ngayon pong araw hanggang bukas po ng tanghali. Advisory to for today hanggang bukas po ng tanghali. Dito yan, maghanda po sa mga nasa Quezon, Camarines Norte, Occidental Mindoro, pati na rin po sa may Palawan. Samantala, dako po tayo sa may Baguio City. Naku po, uulanin po ang inyong Tuesday. May kasama pang kulog at kidlat na magpapatuloy hanggang Wednesday and Thursday. Pero ang Tuesday po ninyo, bagamat may ulan,
asahan po na sisikat pa rin po ang araw ayon sa forecast. 17 to 22 degrees Celsius sa expected temperature sa Baguio City. Legazpi City naman po puro ulan for 3 days straight. Actually, pati sa Naga City puro po tayo ulan, no? Nasasamahan pa ng mga pagpulog at pagkidlat pero may tsansa pa rin naman po na magpakita si Haring Araw. Temperatura dyan sa may Legazpi City at Naga City nasa pagitan po ng 24 to 32 degrees Celsius. Samantalang araw po sumikat kaninang 5:44 a.m. at asahan ang paglubog mamayang 6:08 p.m. Sa ngayon, yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Sa detalye nga po ng mainit na balita, paglalabas na ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagtatatag ng isang independent commission na mag-iimbestiga sa anomalya umano sa flood control projects. Kabilang sa magiging aksyon ng komisyon ang pagrerekomenda sa Department of Justice o Ombudsman na kasuhan ng mga mapapatunayang dawit sa naturang anomalya. Ayon kay Pangulong Marcos, kakailanganin sa naturang independent body ang tulong ng mga forensic investigators, abogado, justices at mga prosecutors na hihimay sa mga makakalap na ebidensya sa katiwalian. Hindi pa naman anya nabubuo ang istruktura ng komisyon o binubuo yung komisyon kaya't hindi pa rin masabi kung sino ang mamumuno rito. Balitang Bayan. Secretary Dizon nanumpa na bilang bagong DPWH Secretary. Pangulong Marcos pinapurihan ng kalihim sa magandang trabaho nito sa DOTR. Ngayon po natin ang kabuang detalye ihatid ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Nanumpa na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Secretary Vince Dizon bilang bagong pinuno ng DPWH. Ginawang panunumpa bago tumulak ang Pangulo sa kanyang unang aktibidad sa lungsod ng Pasay ngayong araw. Dito inako naman daw ni Secretary Manuel Bunoan ang responsibilidad sa mga nangyaring gulo sa DPWH. Ito rin daw ang dahilan kung bakit tinanggap ng Pangulo ang resignation ni Bunoan dahil nga sa command responsibility. At sa bigat daw sa kabilang dako ay binigyan din ng Pangulo ang pagkakatalagaan niya kay Dizon sa DPWH ay dahil sa magandang ipinakitang trabaho nito sa DOTR at maaari raw niya itong gawin sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Paliwanag ng Pangulo, hindi bago kay Dizon ang trabaho sa ahensya at pamilyar daw ito sa mga trabahong ginagawa sa nabanggit na kagawaran. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Ipinapa-cite in contempt naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang isa sa 10 kontratista na hindi sumipot sa pagdinig kaugnay sa sinasabing katiwalian sa flood control projects. Ito ay si Edgar Acosta, ang Pangulo ng Highton Construction and Development Corporation. Bagaman may ipinadalang kinatawan ng nasabing kumpanya, sinabi ng mga miyembro ng komite na hindi dapat payagan na representative lang ang paharapin. Pinangunahan ni Senador Erwin Tulfo ang unang mosyon na ipakontempt si Acosta. Bagay na sinigundahan naman ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada at Senador Ronald Bato de la Rosa na inaprubahan din agad ni Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta. Samantala, unang natanong sa mga kontratista ay si Sara Diskaya, ang presidente ng Alpha and Omega Contractor and Development Corporation na naging kontrobersyal makaraang i-flex ang kanyang 40 luxury vehicles sa social media. Balitang Bayan. DWIZ Flash Report. Sabi po natin ang nagmamadaling pag-uulat. Nagbabalik po si Patrol 13 Gilbert Perdes.
Magandang tanghali, live po tayo dito ngayon sa labas ng Malacanang kung saan nagaganap yung press briefing na pinangungunahan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at guest nga rito si Secretary Vince Dizon, ang bagong kalihim ng DPWH matapos palitan si Secretary Manuel Bonoan na siyang dating ang kalihim ng ahensya matapos ngang magkaroon ng problema sa mga flood control projects. Dito'y binanggit ni Secretary Dizon na inatasan siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkasaan ng malawakang paglilinis sa ahensya. Ito sa pamagitan ng pagsibak sa mga hininalang tiwaling mga opisyal. Top to bottom yung gagawing sibakan, no, mula mga regional directors pataas sa undersecretary. Ito'y matapos ngang lumabas yung mga problema sa mga flood control projects, problema sa infrastruktura na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inatasan din ni Pangulong Marcos sa Secretary Dizon na iban o patawan ng lifetime ban yung mga kontraktor na sangkot sa mga flood control projects at sabi nga ni Secretary Dizon, hindi na dapat magkaroon pa ng investigasyon kapag napatunayang ghost, kapag wala naman talagang proyekto, yung sangkot na kontraktor ay papatawan ng habang buhay na pagbabawal na makakuha ng proyekto sa pamahalaan. Samantala, inatasan din o binanggit din ni Secretary Dizon na magkakaroon ng review doon o yung mga revamp naman doon sa Philippine Contractors Accreditation Board o yung PCAB na hininalang sangkot doon sa bentahan ng mga kontrata doon sa mga kontraktor para nga ho makakuha daw po ng mga kontrata yung mga kontraktor at may kapalit nga daw pong halaga. At sa ngayon po ay nagpapatuloy pa rin yung press briefing dito sa Malacanang. Maya-maya po ay magbibigay po kami ng update. Ako po si Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa oras na 14 at sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy pa rin ng mga tumatambay na balita. Piso po sa mga motorista, kasado na bukas ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, 70 sentimos ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina at kerosino gas, habang piso hanggang piso ang posible namang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Epektibo bukas alas 6 ng umaga ang price adjustment sa lahat ng oil companies maliban na lamang sa clean fuel na magpapatupad ng adjustment alas 4:01 ng hapon. Kabilang sa itinuturong dahilan ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang posibleng epekto ng pagbagong ipinataw na taripa o mas mataas na taripang ipinataw ng Amerika sa India. Balitang Bayan. Samantala, inako na ni Interior Secretary John Vic Remulla ang kasalanan sa late na anunsyo ng suspensyon ng klase sa gitna ng malakas na pag-ulan dulot ng low pressure area. Aminado si Secretary Remulla na agad lumakas ang pag-ulan at kaninang alas 3 ng umaga niya natanggap ang abiso, pero alas 6 na siya nagising. Bagaman yellow warning lamang ang predicted rainfall, ay agad nagbago ang weather system. Humingi na ng paumanhin ng kalihim sa mga naabalang mga guro, estudyante at mga magulang, pati po yung mga iba pang mga government employees. Agad namang pinauwi ng pamunuan ng ilang paaralan gaya sa Maynila ang kanilang mga estudyante kasabay po ng pagsuspende ni Remulla ng klase sa latang antas sa pampubliko at pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar ngayong kaninang umaga dahil sa masamang lagay ng panahon. Balitang Bayan. Nagpapatuloy nga ang ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, pinag-uusapan sa ikalawang hearing ang 60 ghost flood control projects na nakakalat sa bansa. Dumalo sa naturang pagdinig ang nagbitiw na kalihim ng DPWH na si Manny Bonoan.
at ilang pang opisyal ng ahensya. Present din sa pagdinig ang ilang kongresista na inimbita ng Senado, kabilang ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pag-aari ni Sara Diskaya at ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano. Matatandaan nga sangkot din si Lubiano sa kontrobersya bukod pa sa nabunyag na nag-donate ito ng campaign funds noong 2022 elections sa kanyang kaibigan na si Senate President Francis Jesus Cordero na malinaw umanong paglabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Samantala, hindi naman dumalo, kagaya nga po na binabanggit natin kanina, sa nasabing pagdinig ang presidente ng Highton Construction and Development Corporation na si Edgar Acosta. Balitang Bayan! Sa oras na 17 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, tanggap tayo ng report. Epe ng Marikina City Police sinibak na sa pwesto kasunod ang kaso ng pang-aabuso ng kanyang 2 tauhan sa isang policewoman. Ang detalye mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Pinatawan ng administrative relief ang hepe ng Marikina City Police kasunod ng kaso ng sexual abuse ng kanyang 2 tauhan sa kanilang kabarong policewoman. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Melencio Senartates Jr., nirelieve sa pwesto ang Chief of Police ng Marikina City kasunod ng nagpapatuloy na investigasyon. Tiniyak ni Nartates na mapapatawan ng nararapat na parusa ang 2 pulis na una nang sinibak sa pwesto. Sinabi naman ni Eastern Police District Director Police Brigadier General Aiden Lagradante na sinampa na ng kasong sexual assault at acts of lasciviousness sa ilalim ng RA 8353 o Anti-Rape Law ang 2 suspect na may ranggong patrolman at police staff sergeant. Nasa restrictive custody na aniya ang mga ito sa District Personal Holding and Accounting Unit. Isinasa ilalim na aniya sa counseling ang biktimang policewoman. Una nang napaulat na naganap ang panggagahasa nitong nakalipas na August 17 sa loob mismo ng police mobile. Kapwa nasa impluwensya ng alak ang 2 suspect nang sapilitang isagawa ang panggagahasa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa himpilang may totong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, DOJ Secretary Remulla handa na sa interview para sa posibilidad na maging susunod na ombudsman. Nung oras ang interview, Patrol 24, June Samson. Kuya Drew Campante at nakahanda si Justice Secretary Crispin Remulla sa nakatakda niyang pagsalang sa interview para sa posisyon ng Ombudsman. Sa unang araw ng Judicial and Bar Council interview nitong August 28 ay sumalang sina Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo, Interior Undersecretary Romeo Benitez, Attorney Johnny Carroche Vestido, Cebu City Court of Appeals Associate Justice Bautista Corpin, at Philippine Postal Corporation Chairman Stephen Cruz. Natapos na rin ang panayam kina Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Econg, Commission on Human Rights Commissioner Beda Express, Supreme Court Associate Justice Samuel Gairlan at dating BIR Commissioner Attorney King Jacinto Hinares. Samantala, 8 pa ang nakatakdang sumalang sa interview, kabilang sina retired Supreme Court Associate Justice Mario Lopez, Sandigan Bayan Justice Michael Frederick Musngi at Philippine Charity Sweepstakes Office Chairman Felix Reyes. Isinasagawang ng JBC ang interview sa mga kandidato para sa pagiging ombudsman dahil nagretiro na si Samuel Martires noong nakaraang buwan. Patrol 24, June Samson, para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! May mabaripaksa na mga balita, dami ng ulan na bumuhos sa Quezon City, katumbas na ng 1 linggong pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, mas malakas pa di umano sa Bagyong Ondoy. Alamin po natin ang katotohanan sa likod ng balitang yan mula kay Patrol 38 Jen Patrolya.
Malakas na thunderstorm ang nagdulot ng matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, lalo na sa Quezon City. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 134 mm ang naitalang ulan itong Sabado o katumbas ito ng isang linggong dami ng pag-ulan. Dahil dito, ilang lugar sa Quezon City ang agad na nakaranas ng pagbaha na nakaapekto sa mga motorista at residente. Bago tumama ang malakas na pag-ulan, naglabas ang Pag-asa ng Thunderstorm Advisory number 2 noong 11:57 ng umaga na nagbabala sa posibilidad na pagkakaroon ng malakas na ulan sa Metro Manila. Sinundan ito ng Advisory number 4 noong alas 2:00 ng hapon na nagbabala ng matindi hanggang buhos na pag-ulan na may kasamang kulog, kidlat at malakas na hangin. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Tala mga suspect naman sa mga nawawalang sabongero kinakanlong umano ng isang police general. Balikan po natin ang detalye mula kay Patrol 24, Jun Samson. Kinumpirma ng Department of Justice na mayroong isang aktibong police general ang sangkot din sa issue ng missing sabongero case. Sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na katunayan ay may mga pagkakataon pa nga na tinulungan pa ng general ang mga sospek. Naniniwala si Remulla na hindi dapat na italaga bilang regional director ang naturang general na pansamantalang ayaw niya munang banggitin ang pangalan. Samantala sinabi pa ni Remulla na nung nalipat sa ibang assignment ang general ay isinama pa nito ang mga sospek bilang mga tauhan sa kanyang opisina. Patrol 24. Kuyang Jun! Kuyang! May clue ba? Ano na to suspendido na Yun na yung clue. Alam ko na yung clue. Gumugulong na yung investigasyon. Ah. At alam mo naman, siyempre, DOJ yung nag-iimbestiga at ang kapulisan naman ay nasa ilalim ng pamamahala ng DILG na kapatid. Magkapatid yung dalawang parehong namumuna ng DOJ at ng DILG. Alright. Kaya mabilis yung pakikipag-ugnayan ng dalawang ahensya. Pero sa mga susunod na araw, posible bang pangalanan na rin ni Secretary Boying? Babanggitin daw niya yung pangalan kapag formal lang na isampa yung reklamo sa Department of Justice para maisama rin siya dun sa idaraos na preliminary investigation. Alright, maraming salamat, Kuyang Jun. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Reports. Samantala, PCSO nakiisa sa Love for All ni First Lady Liza Araneta Marcos. San Juan nakatanggap naman ng 1.1 million peso lotto shares. Ang special report na ito ay hatid ni Angelo Baino. Nakiisa ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa Love for All event ni First Lady Liza Araneta Marcos sa San Juan. Pinangunahan ni GM Melquiades Robles kasama sina Chairperson Felix Reyes at Directors Imelda Papin at Jennifer Guevara na mahagi ang PCSO ng 1,500 charity timba sa mga residente. Ipinagkaloob din kay Mayor Francis Zamora ang chekeng nagkakahalaga ng higit sa 1.1 million pesos bilang lotto shares ng lungsod. Layunin ng Love for All na magbigay ng libreng laboratorio, konsultasyon at tulong mula sa iba't ibang ahensya para sa kalusugan ng mga Pilipino. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo sigurado tiyak may matutulungan at natutulungan po kayong mga kapwa po nating mga Pilipino lalo po sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO basta kawang gawa at pagtulong hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan ang bawat taya may kawang gawa. Balitang Bayan. Babalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga bahala oras po natin. Philippine Standard Time, Commissioner Wenner Contihino, 26 na sandali makalipas po ang alas 12. Sa oras po na 29 na sandali makalipas po ang alas 12 ng maulang tanghali sa ikalawang sigwada po ng Balitang Bayan
ngayong araw po na ito ng Lunes, unang Lunes po sa buwan ng Setyembre. Sinusubukan po nating makuha po ang panig po ng Quezon City LGU. Hingin po natin ang kanila pong reaksyon hinggil nga po doon sa naganap po ang tindi ng pag-ulan nung Sabado. Grabe, inabot siyam-siyam. Biruin mo, hapon. Tapos inabot ng gabi, so traffic din. Yumupa naman ho yung baha. Ilang makalipas ho ilang oras. Sa kabilang linya po natin, ang tagapagsalita po ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Miss Pichi De Leon. Magandang maulang tanghali po, Ma'am Pichi. Welcome po sa DWIZ LA Channel 23. Drew Nasino po, Ma'am. Magandang tanghali po, Sir Drew. Opo, salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, Ma'am, sa aming pong himpilan. Ma'am, Okay. detalye nga po, Ma'am, kung gaano ho ba, ilang mga barangay po ba yung mga nalubog dyan sa Quezon City nito pong katatapos lamang po, actually, nitong weekend, no? Itong malakas po na ulan. Okay, nung last Saturday po kasi merong phenomenal na rainfall or pambihirang pagbugso ng ulan na in a short span of time. Kaya sa sobrang lakas po ng ulan, parang katumbas po yun ng 3 araw na ulan. So, sa record po namin, 15 barangays po ang na-evacuate. Ilan po? 15 barangays po 15. ang na-evacuate. Okay. So, sila ho ba ngayon ay nasa evacuation center pa o may mga nag-uwian na po? Marami na po ang nag-uwian. Meron na lang pong 2 evacuation centers ang existing. Hindi pa po nila siguro gustong umuwi, baka kasi sumama uli ang panahon, pero the rest po nakauwi na po. Opo. Pero tama ho ba yung pagkakadinig ho namin na itong pag-ulan nitong Sabado ay mas malakas pa doon sa ibinuhos nitong Bagyong Ondoy or maikukumpara sa ibinuhos na ulan nitong Bagyong Ondoy? Okay, kung ikukumpara nyo po yung Bagyong Ondoy po, nasa 90 millimeters lang po yung bagyo, yung water. Ito pong nung Sabado po, pumatak po ng in 24 hours po, 141 millimeters po. Ganong karami? Opo. Kaya po na-overwhelm ang mga drainage system kasi katumbas po siya ng 3 araw na ulan. 3 araw pa lang yun, tapos sa ilang oras lang ibinuhos. In a short span of time po. Opo. So, ano ho yung mga, kasi ito pinakikita ho namin, though kami rin po naapektuhan nung napadaan kami sa QC, antindi pala nitong ulan na naranasan natin itong Sabado. So, ano ho yung mga ginawa ho na hakbang ng QC-LGU para ho maibsan itong mga pagbaha po na idinulot po nito, lalo po dyan sa mga binabanggit po ninyo na mga lugar? Kamusta po yung mga, gumana ba yung mga flood control ho natin? Okay po. Ang Department of Engineering naman po at Department of Sanitation, the whole year po yan, hindi humihinto sa declogging and waste management po. Kaya lang po, talagang na-overwhelm lang po yung drainage system dahil po doon sa mabigat na rainfall na dumating. Tapos every time po uulan, tapos pag nag-subside po yung flooded areas, si Department of Engineering po and Sanitation magde-declog po uli yan, i-check yung mga natangay pong basura to make sure po na hindi talaga tataas yung water. And meron po ang Quezon City Government na drainage master plan po na nasa phase na po kami ng infra na po. Alright. So, ngayon po maulan, ma'am, meron pa ho bang mga lugar na baha? Wala pa pong na record or nasa data namin na may flooded areas. Wala pong nagbabato ng info. Opo. So, wala pong flooded areas ngayon. Much better, ma'am. Maganda po yan. Ano po? Pero kahit humaulan, of course, nakatutok po ang QC-LGU doon po sa mga flood-prone areas. Kamusta naman po yung mga flood-prone areas, lalo po yung sa mga gilid po na mga ilog, ma'am? Sa mga flood-prone areas po, actually ang QCDRRMO po ay 24/7 po na nakatutok, naka-duty.
at nagmo-monitor po basta sinabi na sa weather forecast na uulan. Actually medyo mamayang hapon po makaka-experience po ata tayo ng rainfall uli. So naka-monitor po yan kasama po ang mga barangays po na train po ng DRRMO for response. So may preemptive evacuation plans po tayo, ma'am? Basta po yung mga water levels po ng waterways ay nag-alarm po, nagpi-preemptive evacuation na po kami. And alam naman po yun ng mga communities. May mga flood markers din po sa mga barangays. Pag nakita po yun ng mga residente, alam na po nila yung kanilang gagawin. Ma'am, saan hong bahagi ng Quezon City nakapagtala po ng mataas na floodwaters? Ang masasagot ko lang po yung mga affected po na barangays. Kasi hindi po natin ma-exact na may measure yan kasi flowing po yung flood water. So minsan mataas at bigla naman po siya nagsusubside. Kaya po meron lang po ko yung data ng mga barangays na merong mga in-evacuate po. Alright. Pero grabe nitong Sabado, no, ma'am? I think matindi itong epekto po nito. Pero ngayon, ma'am, wala naman ho sigurong mga, of course, ano tayo, kumbaga, nananalangin na wag naman na sanang maulit pa yan, di ho ba? Yung pag-ulan nitong weekend. Kasi kakaiba po talaga yung rainfall nung nagulat Sabado. Din ho kami, muntik na rin ho kami. Phenomenal nga po yung term eh. It's a phenomenal rainfall. Wala ho ba tayong naitala po ng mga casualties or fatalities, ma'am? Wala pa po, meron pong isa pero under investigation pa po if it's related to the flooding or not. Ano po nangyari so doon, ma'am? So I cannot report. I have to check muna po. I cannot muna the information. I have to get the exact information po. All right, nako. Mukhang matindi-tindi ang dun sa mga government buildings, ma'am. Wala ho bang nabaha ho diyan? Wala naman po sa mga datas po namin, although meron pong island dito sa Katipunan na erosion po dahil nga sa flooding. Bumigay po yung island. Isang part lang ng island sa Katipunan. 'Di ba bumaha po sa Katipunan? Wala naman ho. Yun po. Wala naman ho tayong naitala ho doon ng mga nasugatan. Wala naman po, wala. Alright. And puro rescue lang po and na-rescue naman po. Yung iba napuntahan, yung iba po by the time na pupuntahan nag-subside na po yung water. Opo ma'am, nung nag-subside nga po, ito nga rin po ang problema, nung nag-subside po yung tubig, yung baha, katakot-takot naman po na basura po ang iniwan. Di ho ba, Ma'am Pichi? Opo. At nahakot na ho ba lahat yun, ma'am? Yes po. Actually kasi po, ang Quezon City ay naiikutan po ng 4 na ilog. At yung ilog na yan ay nanggagaling, nadadaanan din po ng ibang mga syudad. Kaya kahit na ano pong linis ng QC government, kung flowing po yung water, hindi po natin malalaman kung saan po nanggaling. Kaya pag nagsusubside po ang flooding, automatic po yan, nililinis po agad ng Sanitation and Engineering Department. Kasama po ang DPOS. Sa paglilinis po. Alright. So ma'am, lahat naman ho ng ating pong mga kababayan, mga Q-citizens ay nabigyan ho ninyo ng tulong ng ayuda, di ho ba? Guaranteed po yon, basta po nasa evacuation area ang mga evacuees po. They will be served hot meals po and clean drinking water. Nandoon din po ang Quezon City Health Department to provide po medicines. Lalo na po yung mga anti-leptospirosis po para po sa mga lumusong. Opo. Yes po, at saka sa mga first responders din po. Yan ang nga hong kasunod kong tanong, ma'am yung kasi 'di ba ano na natin, kumbaga may pattern na po tayo, di ho ba, Ma'am Pichi? Meron po. Opo, after po nitong malakas na ulan, nitong pagbaha ay ang mga sakit naman na magsusulputan bukod yes sa po, lepto, yung dengue pa. Naka-mapping din po yan. Yes. Kasama po sa reporting po. Opo, so kung kasama sa reporting, ma'am, ang lepto, wala naman hong kumbaga nadagdagan ho ba?
O still the same pa rin Wala pa po ngayon kasi nung Sabado pa lang yun nangyari, di ba? Meron po yung parang incubation Yes, period. may ilang araw Pero pa. wala pa naman po dahil nga po na napainom po ng tamang gamot yung mga doxycycline. nasa evacuation area po. Alright. Lahat ng lumusong po. Alright, ma'am, baka meron pa ho kayo mga karagdagang pampanawagan sa ating po mga kababayan, mga Q-citizen, para po sa kanila rin pong kaligtasan, lalo na ngayon pang maulan po ngayong linggo, mukhang malakas-lakas ito. So, baka meron ho kayo mga karagdagang abiso, ma'am. Okay, sa mga Q-citizens naman po, check nyo lang po sa FB page ng Quezon City Government or QCDRRMO FB page kung ano po yung weather updates. Tapos nandyan naman po ang inyong mga barangay at handang magbantay at tulungan po kayo for any emergency. And in case po na hindi nyo po sila makontak, meron pong emergency hotline ng Quezon City Government. Dial 122 lang po for any emergencies at asahan nyo pong tutugon po ang pamahalaan ng Quezon City. Alright, marami pong salamat, Ma'am Peachy De Leon, sa inyo pong oras. Magandang maulang tanghali po sa inyo dyan sa QC. Ingat po kayo, ma'am. Salamat din po, maulang tanghali. Salamat Thank po, you. ma'am. Ingat, ingat. God bless po. Si Miss Peachy De Leon po, ang inyo pong narinig, ang tagapagsalita po ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Balitang Bayan. Grabe talaga, no? Yung pag-ulan nung week, no Sabado, biruin mo, ilang oras yon? Alas 3. Tapos natapos ng alas 5, ang ganong oras. Ang tindi ng pag-ulan, tapos traffic pa. Ang taas ng bahay. At awa naman ng Diyos sa Kamanaba, hindi naman ganong katindi yung pagbaha. Pero may baha pa rin. Hindi naman ganong kataas. O siya, sige, sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng mga follow-up report. Mula dyan sa Senado, alamin po natin ang kaganapan sa nagpapatuloy nga po na Senate hearing hinggil sa mga anomalya o sinasabing anomalya sa flood control projects. Yan pong hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Follow-up report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ate Celi. Okay. Tiyak daw na susuportahan ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng pamumuno ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon ang one-strike policy at zero tolerance sa mga tiwali at palpak na kontratista. Itiniyag ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa pagtatanong ni Senator Riz Ontiveros. Sa ilalim ng one-strike policy, sinabi ni Senator Ontiveros na dapat agad tanggalin sa listahan o i-blacklist ang mga tiwali at palpak na kontratista. Ayon kay Undersecretary Cabral, malamang daw masama sa mga blacklist ang 15 contractor na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakapopo ng nasa 20% ng kabuang pondo para sa flood control projects. Depende yan sa magiging resulta ng ginawang audit ng Commission on Audit. Narating bahagi ng pagtatanong ni Senator Riz Ontiveros. At sa tingin nyo yung bagong secretary, susuporta po sa isang one-strike policy sa mga contractors? Ibig sabihin, one-strike ban, zero tolerance policy. Ibig sabihin, tanggal ka agad ang contractor na napatunayang palpak, pabaya o tiwali. Kasi hanggang ngayon, dun sa 15 na contractor na pinangalanan ni Presidente, hanggang ngayon, wala sa kanila, zero ang nasa blacklist. So, sino pong sasagot, Mr. Chair? Is there a policy who's going to answer? Yusek Cabral. Yes, ma'am. Mabuti kayo po yung sasagot dahil madalas din po kayong nababanggit nitong mga araw na ito. One strike policy po, zero tolerance policy. Susuportahan po ba ng department at pati ng bagong secretary? Sa palagay ko po, susuportahan po yung one strike policy. Considering yung mga events po na nangyari ngayon. So, ibig pong sabihin, yung 15 contractor na pinangalanan ni Presidente, posibleng pumasok sa blacklist these days? Yes, Your Honor, Mr. Chair, possible po. Depende po sa results ng mga fraud audit o kaya ng mga check po ng internal audit ng department or mga QAU report po, posible po. At ano pong time frame din nung fraud at saka internal audits po na iyon? Para matukoy kung mayroon sa 15 na papasok sa blacklist ng department? Hindi ko po alam yung instruction ni former Secretary Bonoan,
Pero alam ko po, nagpaikot na po siya ng mga quality assurance unit sa lahat po ng mga regional offices. Yung fraud audit po ay kinoconduct ng Commission on Audit. So sabi po nila, isang buwan. Isang buwan po Kanina ang po. fraud. Higit na Senator Rizon Tiveros at DPWH sa Undersecretary Maria Catalina Cabrala. Ito si Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa Intilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, libreng sakay sa labas sa Cebu at Davao, ikinalugi ng mga jeepney driver ayon po sa DOTR. Ang pag-uulat po mula kay Patrol 38 Gen Patrolya. Nangangamba ang grupong Liga ng Transportasyon at mga operator sa Pilipinas sa posibleng pagpapatupad ng Love Bus sa Metro Manila. Ito'y matapos ipinatupad ng Department of Transportation sa Cebu at Davao upang maibsan ang pasanin ng mga pasahero. Ayon kay ALTA President Calando Marquez, nakatanggap siya ng ulat mula sa mga jeepney driver na nalulugi ng mga tsoper dahil mas tinatangkilik ng mga pasahero ang libreng sakay ng Love Bus. Inirekomenda ng LTAP sa DOTR na dapat magkaroon muna ng konsultasyon sa mga jeepney driver upang mapakinggan ang kanilang hinain lalo na't ikinalulugi na nila ito. Gayunman nilinaw ng presidente ng LTAP na hindi sila tutol sa libreng sakay pero sana naman ay merong solusyon upang hindi sila malugi ang mga jeepney driver. Narito ang pahayag ni LTAP President Calando Marquez. Ako po ay hindi kontra sa rekomendasyon ng ating Pangulo. Kaya lang, kunin sana naman ang opinyon ng ating mga existing na mga rota na masasagasahan nitong labas. Dahil ang reklamo doon sa mga tumatakbo, kagaya na lang sa Quezon City, yung reklamo ng mga rota ng mga jeepney, UB Express na bumibiyahe doon ay wala na po silang kinikita. Ako si Patrol 38, Gen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Speaking of transport, bago tayo mag-mega-mega, babanggitin ko lamang po yung libro po, aklat po ng pagbabago ng Pinoy driver. Yaman din lamang, nagbanggit na si Ginoong Orlando Calando Marquez. Pinamimigay po itong libro po na ito. Opo, kada araw mamimigay po tayo ng 3 nito para po sa iwas kamote, iwas huli. Yan po ang matindi si Calando. Iwas kamote, iwas huli. Basta basahin nyo lamang po ang librong ito at ilalagay po ninyo sa inyong kokote. Yan po, kailangan po yan, pagbabago ng Pinoy driver. Kaya po, sino po magbibigay po ng tamang sagot sa tanong po natin, kung sino po ang pumalit kay dating Transportation Secretary Vince Dizon, ay mabibigyan po natin ng libre pong libro na ito. 3 po, 3! Itong libro na ito, kailangan po ninyo ito. Iwas kamote para iwas huli. Ilagay po ninyo sa inyong kokote. Pagbabago ng Pinoy driver. Nandito rin po ang mensahe po mula po sa ating Pangulo sa mga minamahal pong sambayan ng Pilipino, lalo po sa mga driver na kamote. Magbago na kayo. Yan po ang panawagan ng ating pong Pangulo. So, ngayon, ang unang tanong po natin ngayong araw, sino po ang pumalit kay Secretary Vince Dizon bilang bago pong DOTR Secretary o Acting Secretary? Kakapanumpa pa lamang po kanina. Mag-message lamang po kayo sa ating pong social media, sa Facebook. Opo, yung 3 pong magbabanggit ho ng tamang tanong, bibigyan po natin ng libre pong libro. Samantala! Balitang Bayan! Alam mo, Calando, ipinagdiriwang ng Mega World ngayong taon ang kanilang ika-36 na anibersaryo. Ang Mega World ang isa sa pinakamalaki at nangungunang real estate developers sa bansa at isa sa may pinaka-maraming leadership in energy and environmental design LEED certified na gusali sa buong Pilipinas na isang global certification para sa green building initiatives sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroong 35 LEED certified developments ang Mega World sa kanilang iba't ibang townships sa buong bansa.
Kabilang dito ang kanilang office building sa Eastwood City, Quezon City, McKinley Hill sa McKinley West at Uptown Bonifacio sa Taguig, Arcovia City sa Pasig, Capital Town sa San Fernando City, Pampanga, Iloilo Business Park sa Iloilo City at the Upper East sa Bacolod. Bukod dito, mayroon pang mga proyekto ang Mega World na kasalukuyang nag-a-apply ng LEED certifications. Ilan dito ay matatagpuan sa Taguig City, Pasig City, Bulacan, Iloilo at City of Smiles, Bacolod. Balitang Bayan. At babalik po muli ang Balitang Bayan makalipas na may mga balala Philippine Standard Time. Contractor, engineer, Winner Contehino, 11 minuto na lamang po pag sumapit ang ganap na alauna. Dapat papatuloy pa rin ang ilang pa mga balita. Inulan ng puna ang muling paglalaan ng pondo sa mga natapos ng flood control project at isang maayos na kalsada sa Marikina City sa 2026 National Expenditure Program. Inihayag ni Marikina Representative o 1st District Representative Marcy Teodoro ang mga irregularidad na ito sa isang konsultasyon kasama ang DPWH. Hinggil sa inihain nitong infrastructure program sa ilalim ng 2026 NEP na isinumite naman ng DPM sa Kamara kamakailan. Kinumpirma lamang ni Teodoro ang naunang pahayag ni Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno na may mga flood control projects sa 2026 NEP na tapos na. Idinagdag pa ni Teodoro na hiningi niya sa DPWH na linawin ang pag-uulit na nagmula umano sa mga listahan na inihanda ng ahensya at hindi nagmula sa mga kongresista. Ayon sa kongresista mula Marikina, nagulat pa ang kalihim ng DPWH, yung dati, sa pagkakasama ng mga proyekto at tinawag ang Regional Director para pagpaliwanagin. Binigyang diin ni Teodoro na dapat dumaraan sa tamang konsultasyon sa mga lokal na pamahalaan ng mga proyekto at nakaayon sa mga Integrated Master Plan. Kung walaan niya nito, ibinabala ni Teodoro na masasayang lamang ang pondo para sa flood control project dahil hindi magkakakonekta ng maayos sa mga drainage system papunta sa outfall areas tulad po ng Marikina River. Balitang Bayan. Talatanggap pa tayo ng reports. Pasok sa mga korte ngayong araw, normal pa rin at walang kanselasyon. Isa pang report mula kay Patrol 24, Jun Samson. Regular pa rin na trabaho ang umiiral sa Korte Suprema at iba't ibang hukuman ngayong araw. Sa kabila ito ng suspensyon sa trabaho na idineklara ng DILG para sa mga eskwelahan at mga tanggapan ng gobyerno. Ayon sa Public Information Office ng Supreme Court, bunga ito ng kawalan ng abiso mula sa Office of the President tungkol sa tigil trabaho. Gayunman ay may hiwalay naman anyang kapangyarihan ng Chief Justice sa pagdedesisyon maliban sa iba pang pagbabago na nakasaad sa Circular Number noong 2023 na inilabas ng Office of the Court Administrator ng Supreme Court. Kabilang dito ang pagpasa ng obligasyon na magsuspende ng pasok sa korte sa isang lugar sa nakakasakop na executive judge. Ito ay kapag may insidente ng flash flood, transport strike at iba pang pangyayari na mga ngailangan ng tigil trabaho. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Car dealer ng kontratistang si Sara Diskaya sangkot umano sa pagpapasok o pagpupuslit ng luxury vehicles. Babalik si Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Sakot nga daw sa pagpapasok ng mga bagyo, hindi binabayaran ng buwis ng Right, babalikan natin maya-maya si Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dako naman tayo sa isa pang pag-uulat mula pa rin sa labas ng impila. Meralco naka-alerto na sa posibleng epekto ng pag-ulan dulot ng habagat. Isa pang report mula kay Patrol 38, Jen Patrolya.
Tiniyak ng Manila Electric Company o Meralco sa mga consumer nito na handa ang mga tauhan ng kumpanya na rumesponde sa anumang posibleng alalahanin sa serbisyo ng kuryente na maaaring idulot ng pag-ulan dahil sa habagat. Batay sa abiso ng kumpanya, mahigpit nilang binabantayan ang lagay ng panahon at nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga patiyak na maagap na aksyon lalo na't mas mataas ang banta ng pagbaha tuwing tag-ulan. Pinaalalahanan naman ni Meralco Vice President at Head of Corporate Communication Joe Saldariaga ang mga consumer nito na mag-ingat presidente nga may kaugnayan sa lalo na sa mga lugar. Go. Jen. Electrical Konting pihit. breaker kapag nagsimulang pumasok at tubig baha sa kanila. Alright, sige. Jen, maraming salamat. Si Patrol 30 Agent Patrolya napuputol yung linya ng komunikasyon. Samantala, dako naman tayo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Okay po ito sa ilalargang pagdinig ng mga kongresista bukas. Hinggil nga po doon sa mga anomalya sa flood control projects. House Infracom, iimbitahan pa rin sa pagdinig ang nagbitiw na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Detalye naman mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Kinumpirma ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na patuloy pa rin nilang iimbitahan sa pagdinig ng House Infrastructure Committee ang sinibak na dating kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH na si Manuel Bonoan. Pinasalamatan ng mambabata si Bonoan sa kanyang naging serbisyo sa departamento. Ayon kay Ridon, ang chairman ng House Committee on Public Accounts tuloy na bukas ang investigasyon ng Infracom para tutukan ang pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga palpak at maanomalyang proyekto ng flood control sa iba't ibang lugar sa bansa. Partikular na anya ang substandard at ghost flood projects sa bahagi ng Bulacan at ang undercapitalized na kumpanyang nakakuha ng bilyong pisong halaga ng kontrata para sa flood control projects. Sinabi ni Ridon na maging si bagong DPWH Secretary Vince Dizon ay kanila ring padadalhan ng imbitasyon para dumalo sa pagdinig ng Infracom. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulap para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Balikan naman natin si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sally. Sangkot daw sa pagpapasok ng smuggled o hindi binayang ang dealer ng mga mamahaling sasakyan ni na Cesara Dezcaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Ito ang sinabi ni Senate Minority Leader Tito Soto makaraang sabihin ni Dezcaya na ang Prevel Enterprise ang isa sa mga dealer ng mamahaling nilang sasakyan. Samantala sa pagtatanong ni Senator Rito Ontiveros, sinabi ni Dezcaya na 28 at hindi 4 na po ang kanilang luxury vehicle. Ang iba daw sa sasakyan ay service car ng kanilang mga empleyado. Narito bahagi na pagtatanong ni Senator Ontiveros kay Dezcaya. Sarahin niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? Pag chinek po ngayon, andun pa rin po tulad nung sinabi niyo sa mga interviewers? Yes po. And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, 40, ngayon 28. Ilan ba talaga ang sasakyan nyo? Kasi kasama pa yung mga service cars ng mga employees ko that is owned by the companies. So ilan po yung mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. Oh, napakarami pa rin po. Samantala, inaamin ni Dezcaya na meron siya makakilala sa DPWH, particular ang District Engineer sa lalawigan na Laguna at Bulacan. O narito tinanong ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada kung meron bang kakilala si Dezcaya sa DPWH kaya't dito nabibigyan ng listahan ng mga infrastructure projects tulad ng flood control projects na dadaan sa bidding niya. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC.
nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At yan po tayo pansamantala pa nagpapaalam ngayong araw po na ito ng Monday, Setyembre 1, 2025. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Television Channel 23, ito po yung lingkod. Drew Nasino nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at bumabati ng maligayang karawan sa ating pong mga kasamahan. Kagaya po ni Jasper Barleta, si Ramon Cerrillo at siyempre si Angelica Dehan. Ang ating pong mga kasamahan dito sa impilan DWIZ at Television Channel 23. Happy birthday din sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang pong mga karawan ngayong araw po na ito. Bukod doon sa 3 pong binanggit po natin na nagpamantika na po ngayong araw po na ito. Nang Lunes, wala pong pasok mga bata pero may pasok po ang biyaya. O, sige, tayo po ay nagpapaalam na susunod na po. DWIZ Network News kasama sina Angelo Baino at Gia Rafael. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka. dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon.